Magandang araw Pilipinas. Kamusta kayo dyan, guys? Pamahal na ng pamahal ang mga bakal natin ngayon. Ano kaya mangyayari mga tol kung hindi ito hihinto? Ano yung mga mangyayari sa mga susunod na linggo? Ano kaya ang impact nito sa construction industry dito sa Pilipinas? Gusto mong malaman? Panoorin mo ang video na to. Magandang araw Pilipinas. Kamusta kayo dyan? March 31 ngayon, 2026. At naaalarma na tayo, no? Kasi tumataas, pataas ng pataas yung presyo ng ating mga diesel, ng ating mga gasolina. No? Nakagabi lang is 115 dito, ano? Sa isang gasolinahan dito. Pagising mo kinabukasan, eto na, 128 na. So 13 pesos, walang 24 hours. The moment na pataas ng pataas, ano, yung mga price ng mga petrolyo, no? Maapektuhan syempre yung ating construction. Ano nga ba yung mangyayari mga tol? Siyempre unang-una mga tol, tataas na rin yung ating construction cost. May mga data tayo na January, February, March kung magkano yung bakal. And dito nga sa huling araw ng March 2026, tumaas na nga yung ating bakal. Ngayong March 31, ay nasa 165 pesos na. Hindi tayo magugulat kung ito ay tataas pa sa mga susunod na linggo, susunod na araw. Ano ang magiging epekto nito sa atin? Mga tol, nung January, ay nasa 130 plus lang yung bakal. Kung isa, 139, 141, 147. Pero nung February, umano siya, tumaas ng 153. And then, ngayong March, tumaas na siya ng tumaas. So yun nga mga tol, unang-una, maapektuhan yung construction natin. Construction cost will go up. Yung mga renta ng mga excavator natin, yung mga cranes, yung mga trucks natin, lahat na pinapatakbo ng diesel, ng gasolina, maapektuhan. Kasi dito sa Pilipinas, dati, mas mura yung diesel. Ngayon, mas mahal yung diesel, pero yung gasolina nasa 89 pesos lang. Pero yung diesel nasa 128. Alam naman natin na kapag tumataas yung fuel price, directly increase the operating costs. Mga deliveries, yung key materials katulad ng steel, cement, at saka yung mga asphalt, yung mga aggregates natin, lahat nagtaas na mga tol. So, bakit sila tumataas? Kasi itong mga ito ay nagdidepende sa fuel cost. Ang magiging nito, yung mga contractors ay mag-adjust ng price. Doon sa mga nagbibigay ng mga per square meter, kung ang dati, ang mga price nila is 25,000, 30,000, 35,000 per square meter, ay mag-adjust yan. Kasi nga, most of the contractors at yung mga nasa construction business ay nagre-rely doon sa fuel price. The moment na tumataas yung presyo ng mga gasolina, ng mga diesel natin, sumusunod na lahat yan. Yung semento, yung bakal, yung mga aggregates, at syempre yung manpower. So, pangalawa mga tol, yung mga private projects, mag-i-slow down to. Tsaka yung iba, ipopost to. Magkakaroon ng mga paghinto. So, makaka-epekto to sa ekonomiya rin natin syempre. I-delay nila yung projects. Halimbawa, sa ganitong mga sitwasyon, kung halimbawa, maraming tao, medyo magbabawas sila ng manpower dito. Ganun ang gagawin nila dyan. Smaller contractor may struggle sa mga cash flow. At syempre, yung importante, doon sa mga nagbi-business ng construction, profit margins nila ay mag-shrink. Yung liliit na. Kasi halimbawa, may nakuha kang kontrata, na 2.5 million. And then, all of a sudden, when you re-estimate, bakit hindi na pala kasya yung 2.5? Kasi nga, doon sa mga pagtaas ng mga materyales. Kung meron kang kita na let's say 10% sa project cost, hindi na 10% yun, definitely. Kasi nga, nahahatak yun ng ibang aspeto. Mga materials, mga transportation costs, syempre yung labor costs. Sa mga residential developments, naapektuhan to. Yung small to medium private construction, apektado. So, ang mangyayari dito mga tol, kokonti lang yung mga masisimulang projects. Lahat ay nananatiling nakaabang, lahat ay nakahang kung ano nga ba ang mangyayari sa mga darating pang araw. So, yung nga mga tol, ano namang epekto nito sa government projects, Doon naman sa mga government projects natin, mga tol, diretso lang yan. Kaya lang, it will be more expensive. Kasi yung government projects naman natin talaga may pondo naman yun. Bago naman simulan yung projects, may mga nakalaang pondo na yan. But, magkakaroon ito ng mga adjustment doon sa budget, syempre. Kasi, naka-specify doon, halimbawa, 1,000 na bakal, Tapos, yung cost doon, ito lang, 130 lang. Tapos ngayon, nasa 165 na. So, magkakaroon sila ng adjustment doon sa mga budget. Yung mga projects sa infrastruktura, sa mga buildings, sa mga bridges, sa mga highways, tuloy pa rin naman yun. Kaya lang, magmamahal pa rin yun.
Hindi lang sa mga residential projects nagkakaroon ng pagtaas, even sa mga government projects din. Hindi lang naman yung mga projects, yung mga supply chain and material deliveries. So, kitang-kita mo ang bilis ng pagtaas, ano? Pag minsan nagpapabook kami from point A to point B na nasa 51 pesos lang yung mga lalamove natin, ano? So, ngayon nasa na agad 65 pesos. Makikita mo agad yung increase dun sa cost ng delivery. Kasi nga, apektado lahat ng sangay kung tutuusin mga to. At hindi lang yun pag minsan may mga posibleng pag-delay, hindi nila ito ma-i-deliver. Kasi pag minsan nakikita namin yung mga deliveries namin, tumatagal. Kasi ayaw nilang kuhanin sa ganung halaga. So ikaw na nagmamadali, anong gagawin mong diskarte? Maglalagay ka ng tip para lang kuhanin nung magdi-deliver yung isang item mo para makarating doon sa point B. Yan. So na-experience natin yan. So yung mga deliveries natin ay talagang tumataas. So ano mangyayari dito mga tol? Bumabagal yung galaw ng construction. So ano mangyayari? Ay may delay tayo sa mga projects. So next natin dito mga tol yung inflation. Inflation will hit the construction industry. Kasi nga, oil affects almost everything. Katulad ng transportation, electricity, and manufacturing. Yan, kasama yan lahat mga tol. Ang Pilipinas ay 90% ay nag-i-import tayo ng mga oils. So nga mga tol, yung resulta nito magkakaroon to ng higher demand sa labor cost. Overall construction cost ay patuloy na tataas. So ano yung big picture nito mga tol? Ano yung mga mangyayari? Yung mga government infrastructure, diretso lang yan. Kaya lang, syempre, yung cost niyan ay tataas. At doon naman sa mga private construction, magiging mabagal at magiging selective mga tol. Kumbaga yung mga grupo ng mga private sector natin, mamimili na lang sila ng gusto nilang gawin. Kumbaga, iisipin nila, eto bang company natin, may kikitain pa dito sa ganitong proyekto? Or wala na, ay mag-i-slow down kasi magbabawas sila ng mga trabahador. Kumbaga, i-maximize nila yung yung gastusin doon sa kanilang construction. At magiging selective sila. So, pipiliin na lang nila, yung mga proyekto na ay medyo kikita pa rin sila. Or otherwise, kung magiging break-even din lang, hindi na nila ito kukuhanin. Magiging mapili na sila sa mga ganitong proyekto. At syempre, yung kabuuan nito mga tol, yung construction price overall will increase nationwide. Hindi lang sila, hindi lang kami, kumbaga lahat tayo mga tol, magiging mapanuri at mas maghihigpit tayo ngayon. Ramdam na natin yung mga ganitong pangyayari sa atin at may mga na-experience din tayo na yung ibang client ay talagang medyo nag-iisip kung itutuloy pa ba ngayon or palilipasin muna yung gulo bago ituloy yung kanilang mga dream house. Anyway, maraming salamat sa manonood at maraming salamat sa oras. I hope may napulot ka sa video na to. At kung nagustuhan mo naman, baka po pwedeng makahingi ng isang like. Pakishare mo na rin ito mga tol. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin na. Ingat! We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names?